Ako po si William Theo para sa PNA Headlines. Narito ang mahahalagang balita sa mga oras na ito. Ipinarerepaso ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang buong budget ng Department of Public Works and Highways or DPWH sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na pangungunahan ni Budget Secretary Amena Pangandaman at Public Works Secretary Vince Dizon ang pag-review sa panukalang budget ng ahensya. Ito'y anyay para hindi maantala ang budget deliberation sa Kongreso. Sinabi ni Castro na pinatitiyak ng Pangulo na maipakita sa pamamagitan ng isasagawang review na ginagamit ang buwis ng publiko para sa mga proyektong kapaki-pakinabang. Ang hakbang ay kasunod ng di umano'y duplication at insertion ng ilang mga proyekto sa panukalang pondo ng DPWH. Ayon kay Castro, sinabi ng Department of Budget and Management na hindi na maibabalik sa kanila ang National Expenditure Program pero maaari nilang ilista ang mga items na dapat nang alisin ng mga mambabatas sa paghimay sa budget. Naunang iminungkahi ni Senate President Francis Chis Escudero na tanggalin sa budget ng DPWH ang mga tinaguriang vanity projects tulad ng waiting sheds, swimming pool, karatula at iba pang pasilidad. Ayon sa senador, ang ganitong klaseng infrastruktura ay aksaya lang sa pondo ng bayan at pagmumulan ng katiwalian. Dapat anyang maglabas ang gobyerno ng malinaw na mensahe sa mga mambabatas at ahensya na hindi palalagpasin ang mga proyektong walang pakinabang sa publiko. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga gobernador ng mga lalawigan sa buong bansa na tumulong sa pagsugpo ng mga irregularidad sa mga proyekto ng gobyerno. Sinabi ito ng Pangulo sa panunumpa ng mga bagong opisyal ng League of Provinces of the Philippines or LPP sa pangunguna ni re-elected National President South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. sa Malacanang ngayong araw. Sa isang talumpati, sinabi ni Marcos na kailangan ng bansa ang LPP para suriin ang mga proyekto ng gobyerno at wakasan ang mga maling gawain. Hinimok rin niya ang miyembro ng LPP na maglingkod sa bayan ng may integridad at maging gabay, boses at konsyensya ng mga Pilipino sa pagsusulong ng isang bagong Pilipinas. Sinabi ito ni Marcos sa gitna ng investigasyon ng gobyerno sa mga tinaguriang ghost flood control projects. Binigyang diin din ni Marcos na mahalagang pabilisin at gawing moderno ang mga frontline service ng gobyerno tulad ng Zero Balance Billing Program na ipinapatupad sa 78 na ospital ng Department of Health. Sa panig ng LPP, isusulong nito na magkaroon ng consultation sa mga lokal na pamahalaan bago magtayo ng mga national infrastructure projects. Hahanap din sila ng mga solusyon sa malawakang pagbaha na dulot ng climate change, basura at paghahanda sa mga kalamidad. Hihikayatin din ng LPP ang Kongreso na amyendahan ang ilang probisyon ng 1991 Local Government Code, palakasin ang autonomy ng mga LGU at paigtingin ang mga serbisyo tulad ng mga nasa ilalim ng Universal Healthcare Act. Pansamantalang ipinatigil ni Department of Public Works and Highways or DPWH Secretary Vince Dizon ang bidding para sa lahat ng locally funded na mga proyektong pang-infrastruktura sa bansa. Sa ginanap na turnover ceremony sa Department of Transportation ngayong araw, sinabi ni Dizon na base ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na linisin ang DPWH sa gitna ng mga anomalya sa flood control projects. Magbibigay daan anya ito sa gagawin nilang masusing investigasyon sa susunod na 2 linggo bilang bahagi ng kampanyang sawatain ang katiwalian sa ahensya. Pinalitan si Dizon ni Acting Secretary Giovanni Lopez bilang bagong pinuno ng DOTR matapos siyang italaga bilang bagong kalihim ng DPWH kapalit ng nagbitiw na si Manuel Bonoan. The President does not want any more money of the government, of the DPWH, thrown sa ilog. Sabi niya, use his own words. Ayaw na niyang matapon na naman sa ilog ang mga
pera at ang mga proyekto ng taong bayan. Magpapatuloy naman base sa plano ang mga proyektong may tulong mula sa ibang bansa or official development assistance at lending institutions. Tiniyak ni Dizon sa publiko ang transparency, accountability at maayos ng paggamit ng pondo ng bayan sa mga susunod na hakbang ng DPWH. At sa balitang pangkalakalan, opisyal na rehistrado bilang kooperatiba ang mahigit 30 Agrarian Reform Beneficiaries Organizations or ARBOS mula Negros na ginanap na ARBOS Summit at Registration Caravan sa Bacolod City ngayong araw. Pinangunahan ng Department of Agrarian Reform at Cooperative Development Authority ang summit na layuning palakasin ang access ng mga ARBOS sa pondo, pagnenegosyo at tulong mula sa pamahalaan. Nakatanggap ng Certificates of Registration at Certificates of Compliance ang ARBOS bilang katibayan ng kanilang pagiging kooperatiba. Dito, isinagawa din ang learning sessions, one-stop, one-shop presentations ng 17 ahensya ng gobyerno at orientation tungkol sa pamamahala bilang kooperatiba. Bahagi ang summit ng kasunduang pinirmahan ng DAR at CDA upang pag-isahin ang mga patakaran sa kooperatiba, pabilisin ang registration process at palawaking ang training at capacity building program sa buong bansa. Samantala, gagamitin na ng telecommunications company na Smart ang full address ng kanilang official domain bilang bahagi ng kampanya laban sa phishing scams. Sa isang pahayag, sinabi ng Smart na tanging ang address na smart.com.ph ang kanilang gagamitin sa pagpapadala ng mga mensahe simula ngayong araw. Para naman sa SIM registration, ipapadala ng kumpanya ang link na smart.com.ph/simreg sa mga numerong hindi pa rehistrado. Mahigit 369,000 na mobile numbers na ang nasangkot sa scams na sa loob ng 7 buwan ngayong taon na naka-blacklist na sa Smart. Paalala nito sa mga subscribers, huwag pipindutin at bubuksan ang mga kahina-hinalang link na ipinapadala sa kanilang mga SIM. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.